Talagang ini-elbow na niya ako para lang hindi ako makalampas. Doon na ako nainis. Don't stop us. Literal na ganun yung tono ko because I know what they're trying to do. So, is Train Street worth it? This is an honest, unfiltered, and unpopular review of my recent trip to the train street in Hanoi. Dahil sa mga nakita naming video sa IG and TikTok about the train street in Hanoi, we got curious and we decided to visit and see for ourselves ano nga ba itong pinag-uusapan na train street in Hanoi. So we booked Grab from Huan Kiem Lake and we booked it going to Train Street. Sa Grab, pag nag-book kayo, maraming options on where you wanna stop sa Train Street. Pero ang pinaka topmost option given to us via Grab was the Train Street free entry. So doon ako nag-book. And that was a big mistake. Dito kami binaba at kailangan naming tumawid to get to Train Street. Upon crossing the street, we came into a ramp. Dito sa ramp na to, sa gilid, may nakapaskil na parang ganitong signage. Dito nangyari yung experience na hindi namin inaasahan. Paakyat na kami ng ramp nang bigla na lang may pumigil sa aking babae. Tawagin na lang natin siyang ate girl. Etong si ate girl, nakakaloka yung ginawa niya. Para kami nagpatentero kasi hindi ko naman inisip initially na hinaharangan niya ako sa daan ko. I thought nagkasabay lang kami. So, I went left and I went right trying to get past her. Apparently, sinasadya pala niya talaga makipagpatentero sa akin. Then she asked if we are Filipinos. Curious lang no kung bakit kailangan tanungin kung Filipino kami. When we answered her yes, she said bawal daw umakyat sa ramp at bawal daw maglakad sa train street. So ako, hindi ko siya pinapansin, sinubukan ko pa ring lampasan siya. Pero hindi nagpatalo si ate, talagang pinipigilan niya ako. Talagang ini-elbow na niya ako para lang hindi ako makalampas. And then she said that the only time that we will be allowed to enter the train tracks is kapag may invitation daw from a restaurant owner na pumunta kami sa train street. That is so weird. I had a strong feeling na scam yun. So I told her, hindi namin kailangan ng invitation because we want to have the liberty to choose which of the restaurants we would like to go into. Pero hindi, insistent si ate. Hindi daw talaga kami pwedeng lumakad sa train street. Tapos, ang sinabi niya sa amin, meron daw siyang restaurant, pwede naman daw niya kaming i-invite so we can walk on the train street. Doon na ako nainis kasi obviously talagang scam to, talagang trap to. Ayun, so bigla na lang siya nagpakita sa amin ng video showing people walking along the train tracks which is very dangerous daw. Pinapakita sa video na ito na yung trend at ito na yung tao. So yun ang gusto niyang ipakita at yun ang ini-insist niya na reason niya for stopping us from entering the train track. So I told her again, no, I don't want to go to your restaurant and we want to choose among those other restaurants where to eat. My partner asked her if she's not going to allow us to enter from that ramp, then which entrance should we take for us to be able to enter the train street? She pointed us to another entrance around 20 to 30 steps away from that entrance we're at. So ayun na nga, naglakad kami papunta doon sa next entrance. Lo and behold, hindi lang isang ate girl ang naghihintay doon. 5 naman ang nag-aabang doon ng mga ate girls. At dahil alam ko na nga yung style nila, nakaharangin nila ako, kukuyugin nila ako. So ako, ang ginawa ko, nagbeeline ako straight to the entrance. And then when they were trying to crowd around me, I said, don't stop us. Literal na ganun yung tono ko. Ganun yung manner of speaking ko because I know what they're trying to do. They're trying to, number one, either intimidate us or number two, trying to fool us so that we would choose their restaurant for us to be able to enter Train Street, which is totally a scam. Ngayon, kung curious kayo na makita ang Train Street in person, sure, why not? But don't commit the same mistake that we did of booking a Grab and choosing the pin location, Train Street free entry. Instead, choose the pin that says Tran Cao Van. Ito yung intersecting street sa Train Street na main road din. Itong video na nakikita nyo ngayon is a video that was taken by my best friend coming from Trang Cao Van Street. Kita nyo naman, di ba, dumadaan yung tren, hinarangan yung kalsada kasi dadaan yung tren. But that is where you should pin your Grab booking. And if ever you find yourself in a situation kung saan dinala kayo ng Grab driver doon sa street na hindi nyo naman binook, I suggest that you keep a straight face and if they ask you if you are a Filipino, deny.
Bakit? Kasi upon observation, hindi naman lahat ng mga lahi na pumapasok dun sa entrance na yun, ginaganon nila. Lalo kapag Caucasian o ibang lahi talaga na hindi Asyano yung pumapasok sa Train Street entrance na yun. Hindi nila tinatanong ng same questions na tinanong nila sa amin. They just let them pass. Hindi ka kukuyugin, hindi ka rin pagkakaguluhan. Diretso ka lang, huwag mo silang pansinin, tuloy-tuloy ka lang ng pasok, and if they try to talk to you in English, just say no, no, no. So, is Train Street worth it? Maliban sa experience namin, I personally think that Train Street is a trap. It is a tourist trap. For me, it's nothing but just a glamorized version of Home Along the Riles, if you know what I mean. Probably because dumating ako doon ng gabi na, so hindi ko na-enjoy yung mismong ambience ng place. Sobrang gulo, ang daming tao. Halos hindi ka na makalakad ng hayahay lang sa train tracks. I think the best time to go there is after lunch. Yung hindi pa masyadong maraming tao. Yung mga around 2 o'clock or 3 o'clock. Pero wag na kayo magpapaabot ng mga 6 o'clock, 7, 8 kagaya namin kasi sobrang dami ng tao. I mean, it's genius, no? Genius yung idea na ginawa nilang tourist spot yung train tracks. Napakagaling. Sobrang genius ng ginawa ng government nila. Wala yan sa Pinas. Yung train tracks natin dito, alam nyo ang itsura. My views may be different from the views of others who have gone to Hanoi Train Street. But again, this is my unfiltered, unpopular, but honest review of Hanoi Train Street. So let's live a life of no worries. Follow for more.